Igan, good morning. Isa lamang itong Anonas Lagro doon sa 4 na ruta na inisyal na makikinabang sa programa na yan ng DOLE na layong mabigyan ng dagdag na kita ang mga jeepney driver. Malaking tulong sabi ng mga jeepney driver lalo't nananatiling mataas ang presyo ng diesel. Alas 4 pa lang ng umaga pumapasada ng jeepney driver na si Glenn sa rutang Anonas Lagro. Kabilang siya sa 134 na jeepney drivers na inisyal na makikinabang sa tupad tuloy pasada program ng Department of Labor and Employment o DOLE simula ngayong araw. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng 695 pesos na kita o katumbas ng minimum wage sa National Capital Region ng mga driver. Dagdag pa sa kikitain nila sa pamamasada bilang tulong ngayong mataas ang presyo ng diesel. Maganda, malaking tulong sa amin yun kasi unang-una, pinaka-bonus na namin yun eh. Kasi magkakaroon kami ng 695 a day habang bumabiyahe. Napapanahon nito, sabi ni Glenn, lalo pat malaki na talaga ang natapyas sa kanyang kita sa 15 oras sa pamamasada. Dati kumikita kami ng 1,000 hanggang 1,500, 1,600 ganyan. Ngayon nauuwi na lang namin 400, minsan 500. Makikinabang din sa programa si Joel na ilang linggo nang iniinda ang mataas na presyo ng diesel. Makatulong din sa pamilya namin. Minsan wala na eh. Yun lang asahan namin. Nagsagawa ng profiling at validation ng DOLE bago sumailalim sa orientation ng mga jeepney driver. Ang kanilang pangalan ay galing sa LTFRB. Kung wala naman sa listahan, maaaring magtungo sa pinakamalapit na opisina ng DOLE at magdala ng professional driver's license. Si Joshua hindi pa nakasama sa programa. Kailangan pa man din niya ito lalo't 2 linggo siyang hindi nakabiyahe. Maraming tulong na rin po yun sa pang-araw-araw. Kaso di ako nakasama eh. Di pa ako nakapag-orientation. Sa Metro Manila ang unang rollout ng programa at susunod na ang ibang rehiyon. Target itong matulungan ng 50,000 PUV drivers. Hanggang 30 araw makikinabang ang isang jeepney driver. Sabi ng mga nakausap namin jeepney driver, bagaman malaking tulong ito, mahiling sila sa gobyerno. Ibalik sana yung diesel para lahat kami makabiyahe. Ganun. Kahit walang ng gobyerno, balik lang sa diesel. Opo. Ang pinakamaganda solusyon, syempre, ibaba na lang yung presyo ng diesel. Yun na lang. Ibalik na lang kahit na hanggang 60 o kaya 50 lang. Sabi ng DOLE, una makikinabang yung mga jeepney driver pero isusunod na rin nila yung iba pa mga naapektuhan gaya ng mga truck driver na nagdi-deliver ng gulay at mga produktong agrikultural. Yan ang unang balita mula po rito sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Dumoble po ang dami ng galunggong na ibinabagsak sa Navotas Fishport Complex itong Marso ayon sa Philippine Fisheries Development Authority. Ramdam ito sa ilang pamilihan sa Metro Manila kung saan higit doble naman ang ibinaba ng presyo. At live mula sa Marikina Public Market, may unang balita si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Good news dahil hindi sumasabay sa kaliwat kanang taas presyo ang galunggong sa mga pamilihan. Dito sa Marikina City Market, kung nasan tayo ngayon, dama na ang adjustment ng presyo sa galunggong. Natapyasan ang presyo nito mula sa dating nasa 300 hanggang 320 pesos kada kilo. Ngayon nasa 100 hanggang 120 pesos kada kilo na lang ito. Depende yan sa size ng galunggong. Hindi naman gumalaw ang presyo ng ilan pang isda at lamang dagat tulad ng tilapia na nasa 120 pesos per kilo pa rin. Bangus na nasa 220 to 220 pesos per kilo. Pusit, 450 pesos kada kilo at hipon, 600 pesos kada kilo. Ayon sa Philippine Fisheries Development Authority, dumoble ang huli ng galunggong noong March 2026 kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon. 16,165 metric tons na ang naitatala sa Navotas Fishport Complex. Noong March 2025, nasa 8,161.92 metric tons lang ang bilang nito. Ayon sa PFDA, nakatulong na malaki ang 3 buwang closed fishing season mula Nobyembre hanggang Enero para makapagparami ang mga galunggong. Masaya naman ang mga nakapanayam namin mga tindera sa pagbaba ng presyo ng GG sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Mababa na po.
Pero yung ibang isda po, medyo mataas pa, hindi nagbabago. Dagsa ang galunggo ngayon. Mas okay, natutuwa sila kasi medyo may nabibili silang mura. May discount pa. Ivan, hanggang Hulyo, inaasahan ang peak season ng galunggong. Ito ang unang balita mula rito sa Marikina Market. Bam Alegre para sa GMA News. Kasama ang nagpakilalang dating aide at umano'y bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa mga dadalo sa impeachment hearing ng House Committee on Justice bukas. Para sa kampo ni Duterte, si Madriaga ang weakest link sa mga reklamo laban sa bise. Sagot naman ng isang miyembro ng komite, sa mismong pagdinig susuriin ang kredibilidad ni Madriaga. May unang balita si Bob Gonzales. Weakest link ang turing ng kampo ni Vice President Sara Duterte kay Ramil Madriaga, ang nagpakilalang aide at bagman ng bise na nakatakdang tumestigo sa Martes sa impeachment hearing ng House Justice Committee. Marami siyang mga allegations doon na walang petsa, walang eksaktong petsa, walang mga pangalan ng mga taong pinag-deliveran niya, di umano, mga date, mga oras, ganyan. Walang specific details kaya hindi ma-verify or sadyang hindi ma-verify kasi masyadong broad. It's possible na lumakas pa lalo yung kaso ni VP Sara sa kanya. Ngayon pa lang pinabulaanan na ng kampo ng bise ang mga naunang pahayag ni Madriaga na siya ang bumuo ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group at nag-deliver umano ng confidential funds sa iba't ibang tao sa utos ni VP Sara. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, ni hindi anya siya kilala ng bise. Nakakuha rin ang kampo ng bise ng certification mula sa AFP, DND, OVP, DepEd at VP-SPG na nagsasabing hindi kailanman nagtrabaho roon si Madriaga. Naghain na ng kasong perjury ang kampo ng bise laban kay Madriaga at sasagutin daw nila ang mga paratang nito sa Senate Impeachment Court sakaling umabot doon. Hindi rin daw sa kanila nang gagaling ang anumang banta sa seguridad ni Madriaga. Nang tanungin kung sino ang tingin nilang handlers ni Madriaga, sabi ni Panelo, may mga suspecha sila, kabilang ang mga kalaban sa politika ng bise. Tingin nila, kasama rito si dating Senador Antonio Trillanes IV. Masyado namang coincidental and incredible for a person to have personal knowledge on all of those allegations that were previously peddled by Senator Trillanes. So we feel that he's involved in this in some way, but as far as direct evidence, wala pa. Wala pang tugon dito si Trillanes. Dagdag ng kampo ng bise, questionable ang timing ng pagsasalita ni Madriaga ukol sa confidential funds dahil lumabas siya nang patapos na ang 1-year bar sa impeachment. Kaya po na nila sa komite, Ibulgar sa publiko na yung mga politikong sumasakay dito kay Madriaga ay hindi pananagutan ng habol kundi politika dahil walang laman. sabi ng isa sa mga miyembro ng komite na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, maingat sila sa pagtalakay sa impeachment ni VP Sara. Ingat na ingat si Chair Jinky Luistro, ingat na ingat ang buong komite sa pagkaproseso ng impeachment complaints. We are fully aware na kailangan by the book ang pag-process ng impeachment complaint. At yung isang very telling na fact ay hanggang ngayon wala pa rin na isyung TRO ang Korte Suprema. Dagdag niya, sa pagdinig sa Martes nila gagawin ang vetting process kay Madriaga. Kung halimbawa humarap siya at lumabas na wala naman palang laman, wala naman palang siyang alam, puro haka-haka lang o yung tinatawag na hearsay, o di ma-assess namin ngayon ang kaso. At kung sa ganon ay masasabi namin hindi dapat matuloy yan. But on the other hand, kung lumabas na totoo yung mga sinasabi niya sa kanyang affidavit at talagang siya yung sinasabi ngang bagman, naku, malaking bagay yun. Imbitado rin sa pagdinig ng Kamara si VP Sara. Bukas na bukas ang pinto para kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa hearing sa Tuesday at sa mga susunod pa na mga hearing. Nasa tawi-tawi ang bise. Panauhing pandangal siya sa graduation ceremony ng isang kolehiyo roon at nag-courtesy call din sa provincial government. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez, GMA News. Umalag naman ang abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad
sa sinabi ng abogado ni Vice President Duterte na weakest link ang kanyang kliyente sa impeachment hearing. Malinaw na pagtatangka raw ito na sirain ang kredibilidad ni Madriaga bilang testigo. Kung totoo raw na hindi apektado ang kampo ng bise sa sasabihin ng kanyang kliyente, hindi na raw nila kailangan siraan si Madriaga. Binigyan din ni Attorney Palad na handang tumestigo ang kanyang kliyente sa pagdinig ng Kamara kung saan ebidensya anyang basehan ng kredibilidad at hindi press briefings. Motor na yan.